Magandang hapon po mga minamahal na mga kapatid dito po sa New Beginnings Christian Fellowship, Hong Kong. And purihin ang Panginoon dahil ang dami nating mga bisita na tumanggap sa ating invitation to come and join our celebration ngayong araw na to. I bring you greetings from the more or less 1,000 churches under the Convention of Philippine Baptist Churches throughout the Philippine Archipelago. May mga simbahan po tayo sa Luzon, particularly sa Quezon City, sa may Las Piñas, and lately sa Bulacan, mayroon na po tayong ilang mga congregation. And of course, ang pinaka-bulwark ng Convention of Philippine Baptist Churches is in the Visayas, particularly Western Visayas. Pero marami na rin po tayong simbahan sa Mindanao, sa Eastern Mindanao, sa Southeastern Mindanao, at saka sa Western Mindanao, including Palawan. Meron na po tayong mga churches doon sa Palawan. This coming October 20, I will be flying to Palawan dahil may isang simbahan tayo doon na gusto magiging member ng ating convention at gusto silang mag-apply. So they're inviting me to preach sa kanilang Harvest Festival celebration sa October 20. Kaya nakakatuwa po ang ginagawa ng Panginoon sa Convention of Philippine Baptist Churches, bagamat ang dami po nating mga challenges na hinaharap as a convention, pero nangingibabaw pa rin ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa ating ministry. Salamat sa Diyos for His preserving grace sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos at sa pagbalik namin a few months after, meron pong mga new faces na dinala ang Panginoon to be part of the NBCF family. Ngayong hapon, I would like to reflect with you. I would like to share with you tungkol po sa katapatan ng ating Diyos, ng Diyos na ating sinasamba, ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Let me start by saying that the God we worship and serve, the God NBCF worships and serves, is a faithful God. Pwede bang lakas-lakasan niyo yung amen niyo? Parang hindi sigurado. God's faithfulness is declared many times in the Bible and is confirmed by our experiences, both as individuals and as a church. So ngayong hapon, tututukan natin ang mga katapatang ginawa at ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Bawat isa sa atin, every one of us, regardless of our maturity in the faith, we all have experiences about the goodness and the faithfulness of God sa ating mga individual na buhay, sa ating mga pamilya, at sa ating simbahan. And one more time, salamat sa Diyos, purihin ang Kanyang pangalan. One more time, we are gathered here today as a church to proclaim and celebrate
upang ipagdiwang ang kanyang kabutihan at ang kanyang katapatan sa ating mga buhay. What we are celebrating today, mga kapatid, is not our faithfulness to God. We are gathered here today not to celebrate our achievements as a church. Ang dami na nating nagawa, na-accomplish in the last 18 years. But today we are gathered here not to celebrate what we have done, what we have achieved for God. Of course, it is worth remembering. But today we are here because we want to proclaim to the world, because we want to celebrate sa pamamagitan ng pananambahang ito ang kabutihan at ang katapatan ng Diyos. Let us begin by affirming, by pointing out some affirmations of God's faithfulness both in the Bible and sa ating mga experiences bilang individual na mga mananampalataya at bilang isang simbahan. Let's begin with some biblical affirmations tungkol po sa katapatan at kabutihan ng Diyos. Kanina lang, ang mga passages na binasa from the book of Psalms, Psalm 36 verse 5 declares the faithfulness of God. Let me repeat it. Your love, Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness to the clouds. Unbelievable. It's a poetic, in a poetic fashion, David affirmed the faithfulness of God through these lines. And then in Lamentations 3:22-23, napakinggan din natin kanina. At siguro kung andyan, basahin po natin. Please read the passage with me. Begin. The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is your faithfulness. So, ang passage sa Psalm 36 verse 5 at itong Lamentations chapter 3:22-23 are just among the many passages in the Old Testament that affirms, that declares the faithfulness of God sa mga buhay natin. Now, lipat tayo sa New Testament. I also would like to mention two passages. Ang una, makikita po sa mga taga-Hebrew, Hebrews chapter 10 verse 23. Basahin po natin. Let us hold on tightly to the hope we profess, for he who promised is faithful. This is another affirmation of God's faithfulness in the New Testament, particularly or specifically taken from the letter to the Hebrews, chapter 10, verse 23. And then there's another passage na gusto ko pong i-mention. Ito po, basahin natin 2 Thessalonians, chapter 3, verse 3. But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. So, marami pong mga passages sa banal na kasulatan na nag-a-affirm, nagpo-proclaim ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Pero ito pong apat, ito lang pong pinili ko dahil very specific yung kanilang pagtuturo tungkol po sa kabutihan at katapatan
ng Diyos. Alright? Now, let's move on at titingnan na naman natin ang mga experiences natin personal at saka experiences natin bilang isang simbahan at titingnan natin ang kabutihan ng Diyos, katapatan ng Diyos sa ating mga buhay at sa ating simbahan. Una, ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Experiensyahan natin, okay? Experiensyahan natin sa iba't ibang mga pamamaraan. Let's recall, noong nag-a-apply pa lang kayo papunta rito sa Hong Kong. You remember those days? You remember those times? Gusto ninyong mag-apply pero kulang kayo ng pera, pangbayad sa agency. Alam naman natin lahat kung gaano ka luko-luko yung mga placement agency sa Pilipinas. Sa law, no placement agency. No placement fee. Pero during the application, pinapabayad kayo at hindi binibigyan ng resibo para hindi sila ma-report at magkaroon ng penalty sa gobyerno kasi walang ebidensya ng resibo na binigay sa inyo. But you remember when you were applying? You were praying, Lord, please, tulungan po ninyo akong ma-raise ko yung amount na kailangan ko para mag-apply. And then may ginamit ang Panginoon. Maybe tao or grupo na tumulong sa inyo. And you were able to raise the amount na kailangan ninyo. At nakapagbayad po kayo at na-process yung inyong application. Right? So, yung provision ni Lord during the period of your application, yung provision ni Lord ng pangbayad ninyo sa agency, yung provision ni Lord ng amo na nagpili at nagpirma sa inyong mga kontrata. Isa sa mga experiences natin in the past na nagpapatunay ng kabutihan at katapatan ng Diyos. And then nung dumating na kayo dito sa Hong Kong, tuwang-tuwa kayo nung nasa airport pa lang kayo, di ba? Nung dumating kayo, right?